Diretso ang mga imahen sa Plaza ng Batobalani kung saan isasagawa po natin ang pabasang bayan. Inaanyayahan po kayo, magsisimula po ito pagdating ng mga imahen at susundan po ito kinabukasan ng mga pabasa. Sana po ay magpunta po tayo. Mayor Apostol, anak ni Zebedeo at Santa Salome, kapatid ni San Juan Apostol, tinawag na mayor upang mapupukod sa nakababatang Santiago. Naging saksi ng muling pagkabuhay sa anak ni Jairo, pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor at pananalangin sa Getsemani. Nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Siya ang kauna-unahang martir na pinahirapan matapos pinagutan ng ulo sa Jerusalem. Si Santiago ay patron ng mga peregrino at manggagawa. Kapistahan tuwing ika-25 ng Hulyo. Kamarero, Ginoong James Ratilla at pamilya mula sa Purok 3. Santiago Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. Mangyari pakidala po dito sa harapan ng simbahan. San Felipe Apostol, una siyang naging disipulo ni San Juan Bautista bago sa Panginoong Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay binanggit niya ng ilang ulit. Nang pumunta si Jesucristo sa Galilea, kanyang nakita si San Felipe at kanya'y sinabi, "Sumunod ka sa akin." Kasama rin ang apostol noong pinakain ng 5,000 katao sa kabilang pangpang ng dagat ng Galilea na siya ring dagat ng Tibrias. Naging martir matapos ipako sa krus. Si San Felipe ay patron ng mga panadero, kapistahan tuwing ika-3 ng Mayo, kamarera, Ginang Gina Valeros at pamilya mula sa Purok 1. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, isa sa 12 na madalas tukuyin bilang Nathaniel sa Ebanghelyo ni San Juan, nangaral sa India, Armenia at Ethiopia. Hawak niya ang isang tabak, simbolo ng kanyang pagkamartir sa pamamagitan ng pagbabalat ng buhay at pagpugot ng kanyang ulo. Patron ng mga manggagawa sa balat at sastre, kapistahan tuwing ika-24 ng Agosto, Recamaderos, Familia Fermista mula sa Purok 1. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, kilala siya bilang ang nagdududang Tomas dahil sa nooy pag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang abang apostol ay kilala rin bilang Didymus na nangangahulugang kambal. Isa sa mga walang takot niyang pahayag ay sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ayon sa tradisyon, siya ay nagtungo sa India upang mangaral ng salita ng Diyos. Tangan niya ang sibat, simbolo ng kanyang pagkamartir. Si Santo Tomas Apostol ay patron ng mga arkitekto, kapistahan tuwing ika-3 ng Hulyo, Recamaderos, Pamilya Barcena mula sa Purok 2. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Menor Apostol, kapatid ni San Judas Tadeo, anak ni Santa Maria Jacobe, tinawag na kaunti upang ibukod kay Santiagong nakatatanda. Siya ang sumulat ng isang kabanata sa Bagong Tipan at tinaguriang ang Matuwid. Unang obispo ng Jerusalem at nangaral sa Asia. Siya ay pinagbabato at binambo sa ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan.
Kapistahan tuwing ikatatlo ng Mayo, Camarero, Ginoong Herman Calayan at pamilya mula sa Purok 3. Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, anak ni Santa Maria Jacobe, asawa ni Cleopas at kapatid ni Apostol Santiago Menor. Kilala sa kanyang hawak na medalyon sapagkat sinasabing siya ang pinakamalapit na hawig ni Hesukristo. Sa huling hapunan ay tinanong niya si Hesukristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sagot ng Panginoon, ang sinumang magmahal sa kanya ay susunod sa kanyang aral. Ayon sa kasaysayan, siya ay nangaral sa Persya kung saan naging martir matapos hatawin ng pambambo hanggang mamatay. Siya ay patron ng mga nawawala ng pag-asa, imposibleng kahilingan at mga gipit na kalagayan. Kapistahan tuwing ika-28 ng Oktubre, Camarera, Ginang Vivencia Tobola at pamilya mula sa Purok 2. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ang mga tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Señor Jesucristo de la Última Cena, sa gitna ng dilim na binalot ng liwanag ng buwan, naganap ang simula ng pasakit ng katawan at kaluluwa ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa tradisyon, sa pagitan ng ikapito ng gabi hanggang unang oras ng madaling araw ay nangyari ang huling hapunan. Ang Señor Jesucristo de la Última Cena ang paglalarawan sa Panginoon sa pakikisalo sa mga apostol na siya nating ginugunita tuwing Huwebes Santo. Ang imahe ng Panginoong Hesukristo sa huling hapunan ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Donato at Alice Salen mula sa Purok 9. Panginoong Hesukristo sa huling hapunan, kaawaan mo kami. La Oración en el Huerto de Getsemani. Ang mga kaganapang tiniis ni Hesukristo upang sundin ang sinabi ng Panginoong Diyos. Matatanda ang sinabi niya habang nananalangin ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ang Panginoon ay nagpaubaya. Kapistahan, Martes matapos ang Septuagesima, ang imahe ng Panginoong Hesukristo sa pananalangin sa Getsemani ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Ginoong Igmedio Salva mula sa Purok 3. Panginoong Hesukristong nananangis sa halamanan ng Getsemani, kaawaan mo kami. Ecce Homo. Ang naturang solitaryo ay tinawag na Ecce Homo dahil pinaniniwalaan noon na ang Panginoon ang pinaupo sa gabata. Magugunita na isinalaysay sa Biblia na inilabas ni Pilato si Jesus at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pavimento, datapwat sa Hebreo ay gabata. Kapistahan tuwing Martes bago ang Miyerkules ng Apo. Ang imahe ng Ecce Homo ay nasa pangangalaga ni Ginang Anita Heryo at pamilya mula Purok 2. Panginoong Hesukristo, kaawaan mo kami. La Coronación de las Espinas. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan at nang mapagtirintas ng isang koronang tinig, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapag kuwan ay pinasimulan nila ang pagpugayan siya.
Mabuhay, hari ng mga Hudyo. Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod, dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Kapistahan tuwing Miyerkules Santo, ang imahe ng Panginoong Hesukristong pinutungan ng koronang tinig ay nasa pangangalaga ni Ginang Norly Valenzuela at pamilya mula sa Purok Puno. Panginoong Hesukristong pinutungan ng koronang tinig, kaawaan mo kami. Senyor de la Pacencia. Ang Senyor de la Pacencia ay imahe ng pagninilay mula sa tagpo ng paghampas at pagputong ng koronang tinig. Mababasa sa pasyong mahal at kinilang pinaupo sa isang hamak na bangko, pinatangna ng isang tuyong kawayan. Ang ulo ay pinutungan ng tinig na likaw-likaw. Doon ay kinakitaan si Jesucristo na puno ng pagtitiis at pagpapasensya. Kapistahan tuwing Martes bago ang Miyerkules ng Abo. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Ginoong Antonio Lopez mula sa Purok Uno. Panginoong Jesucristo, kaawaan mo kami. Ang mga kababaihan ng Jerusalem. Santa Veronica. Kinikilala at idinadambana siya ng simbahang Katolika hango sa ika-6 na estasyon ng Via Crucis. Samantala, ang salaysay tungkol sa tatlong mukha ng Panginoon sa birang ni Santa Veronica ay makikita sa pasyong mahal ng kung saan ang sipi ay natitiklop na talastas yaong birang na mapalad sa gilid, likod at harap kung ilaylay at iladlad, tatlong mukhay na hahayag. Siya ay patrona ng mga tagapangalaga ng imahen. Kapistahan tuwing ika-12 ng Hulyo, Camarera, Ginang Marinette Okay at pamilya mula sa Purok Uno. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Doon ka na kay mama. Doon ka na kay mama. Santa Maria ng Betania. Si Santa Maria ay kapatid ni Lazaro at Marta. Samantalang si Marta ay abala sa kanyang pag-aasikaso kay Jesus, siya ay naupo malapit sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Nang maghahapunan ng pamilya ni Lazaro para kay Jesus, kumuha siya ng isang bote ng mamahaling pabango at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Siya ay patrona ng mga gumagawa ng pabango. Kapistahan tuwing ika-29 ng Hulyo, Camarera, Ginang Evelyn Herio at pamilya mula sa Purok 3. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta. Kapatid ni na Santa Maria at San Lazaro, madalas pumunta ang Panginoon sa kanilang tahanan sa Betania habang naglalakbay at nangangaral. Minsang nagtungo si Jesucristo sa kanilang tahanan ay pinili ni Santa Marta na mag-abala kaysa makinig. Nang muling binuhay ng Panginoon si Lazaro, siya ay isa sa mga pangunahing saksi sa naturang himala. Siya ay patrona ng mga kusinera at mga kasambahay. Kapistahan tuwing ika-29 ng Hulyo, Camarera, Ginang Alice Niebres at pamilya mula sa Purok Uno. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, asawa ni Zebedeo, ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Sa mga aklat ni San Mateo at San Marcos ay isa siya sa mga hindi umalis sa paanan ng krus ng Panginoon. Kilala rin bilang banal na kababaihan nang nagtungo sa libingan ni Jesucristo kinaumagahan ng Pasko ng pagkabuhay upang pahira ng kanyang katawan at natanggap ang unang anunsyo ng pagkabuhay na magmuli.
Siya ay patrona ng mga ina at mga kumadrona. Kapistahan tuwing ika-24 ng Abril. Camarera, Ginang Nelly Samson at pamilya mula sa Puroktos. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Bagay pa yan. Santa Maria Magdalena, ang disipulo na taga Magdala at isa sa mga pangunahing saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang pagkakakilanlan sa kanya ay makikita sa aklat ni San Lucas at San Juan, kung saan isinlaysay na kasama niya si Susana at Santa Juana de Cusa sa linggo ng pagkabuhay, isa sa mga sinaniba ng 7 demonyo at pinagaling ni Jesucristo. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginang Melesya Olano at pamilya Salen Jerico mula sa Puroktos. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Power up yung lalaki. San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Santa Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdan na alagad ng Panginoon. Sa pasyon ng Panginoong Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Si Apostol Juan ang nag-iisang apostol na nanatili sa paanan ng krus, kaya sa kanya inihebili ni Jesus ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Siya ang kahuli-hulihang namatay na apostol sa 12. Siya ay patron ng pagmamahal, katapatan at pakikipagkaibigan. Kapistahan tuwing ika-27 ng Disyembre. Camarera, Ginang Minda Espiritu at pamilya mula sa Puroktos. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, ating pagmasdan ang larawan ng ating minamahal na Panginoon. Senyor Jesus Nazareno, sa ikalawang oras ng Biyernes Santo, alas 8 ng umaga, ay nagsimulang maglakad ang Panginoong Jesucristo patungo sa Golgota. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Animoy namamalimos ng pahinga para sa sariling katawan. Pilit kinakaya ang hapdi ng mga sugat sa katawan. Tiniis ang bigat ng krus. Walang nagtatanggol sa kanya ng tahasan. Naganap na ang daan ng krus. Kapistahan tuwing ika-9 ng Enero. Ang imahe ng Panginoong Jesucristong buhat ang kanyang krus ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Ginang Corazon Palma mula sa Purok 1. Senyor Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mater Dolorosa, sa pagninilay ng kinasapitan ng mahal na Birhen na napupuno ng pighati, tanga niya ang koronang tinik at ang mga pakong nagdulot ng sakit sa anak niyang Panginoon. Ito ay tanda ng pagluluksa ng sambayanan at lahat ng mga tagasunod at disipulo ni Jesucristo. Ang Dolorosa ay pagdadalamhati sa kinasapitan ng tagapagligtas para lamang sa katuparan ng ating kaligtasan. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ni Ginoong Sergio Lamadrid at pamilya mula sa Kapakuan. Stabat Mater Dolorosa, ruega por nosotros.